Mainit na balita. Yung naipasa daw ng Kamara de Representante na taas sweldo, yung 200 piso. Oh, natalakay ba ng maayos at naipasa ba? Nagsinidye na. Eh, ang malungkot na pangyayari, Kuya Benny, Kuya Nelson at mga kababayan, ng lahat po ng mga magagawang umaasa, hindi po lumusot. Pinaasa lang tayo. Naku po. Alam mo dyan, hindi mo lang dapat na tingnan dito yung dalawang kapulungan eh. Okay. Yung Senado at yung Kamara eh. Dapat masiyasat mo rin dito at mapitik mismong ang Executive Department, ang Malacanang, ang Palasyo, ang Pangulo. Bakit? Kasi para sa taong bayan ito eh, Yun na di ba? nga. Wala ba siyang posisyon tungkol sa pagtataas ng sweldo? Kasi kung may malinaw na direktiba, hindi sana nagkanya-kanya ng bersyon at hindi nagpaasa, di ba? Nung isang araw, na ipinagkatuwa na natin ng husto, yung naipasa daw ng Kamara de Representante na taas sweldo, yung 200 piso. Oh, natalakay ba ng maayos at naipasa ba? Nagsinidye na. Eh, ang malungkot na pangyayari, Kuya Benny, Kuya Nelson at mga kababayan, ng lahat po ng mga magagawang umaasa, hindi po lumusot. Nako po. Ang buong plenaryo pa naman ng Kamara, nakita mo, nagpalakpakan, di ba? Yehey! Pasado na! 200 pesos. At nung ating Binox Populi, para sa ating mga kababayan, ay mukhang nagkatotoo ang resulta ng ating Vox Populi. Ano nangyari? Pinaasa lang tayo. Nako po. Ito po ang nangyari, mga kababayan. Doon ho sa balita, may kinalaman po sa wage increase. Hindi po nakabuo ang Senado at ang Kamara de Representante ng compromise kaugnay sa hindi magkatugmang bersyon ng kanilang panukalang batas ukol po sa legislated wage hike. Alam mo naman tayong mga Pilipino, ay mukhang alipin tayo ng sweldo kinsenas katapusan. Mukhang hindi tayo makakawala dito sapagkat marami tayong mga empleyado ang ito pa rin ang ating inaasahan. Bakit nga ba? 200 piso kasi sinusulong na wage hike sa Kamara. Pero sa Senado po naman, 100 piso. Wala pong naratipikahan na panukala para dito sa plenary session ng Senado kagabi. Ayun. Kaya, ang matindi pa rito, binatikos pa po ng mga senador ang tila pahuli-huli. Naku po. Kuya Benny, Kuya Nelson, mga kababayan, mga manggagawa, pahuli-huli anya ang Kamara sa pagpasa nito ng 200 pesos legislated wage hike bill at ang hindi nito pagpapatibay ng bersyon ng Senado para po sa 100 pisong legislated wage increase na ipinasa naman noong nakalipas na taon. Pero in fairness naman kasi sa Kamara, ang gusto kasi ng Senado, tanggapin nyo na lamang yung version namin, wala tayong pagkatalo. Parang ganun ata ang ini-o-offer ng Senado eh. Ni Senator Joel Villanueva. Yes, laging ganyan eh. Pagka tinanggap na ninyo 100, wag i-atras nyo na yung 200, lahat tayo 100 piso. Kasi sabi ng Senador Joel, pag pinasa nyo yung 200 piso, ibibito lang ng Pangulo yan eh. Kasi masyado mataas. Masyadong mataas niya. Mukhang hindi pumayag naman ng Kamara dito na Ang pagkasunduan tatamaan namin naman kasi yan yung mga yung mga kapitalista na mismo. Ayun, di ba sinabi mo nga nung nakaraan yan, nung pinag-usapan natin. Yes. Ang nangyari ito na yung suma total, wala na 100, wala pang 200. Walang daan. Ang nangyari ho ngayon, wala pong daan. Kaya mukhang pinasabik lang tayo. Ay talaga namang nagpalakpakan pa naman ng buong plenaryo ng isang araw nung ito ay maipasa sa ikatlot huling pagpasa. Yun po. Tama ang naging resulta ng ating Vox Populi. Mukhang naglaway lang tayo sa dagdag sweldo. Anong mangyayari sa taong bayan nito? So kahit na 100, wala, zero sila. Hindi nagkasundo yung dalawang plenaryo. Yun na nga, Walang napagkasunduan, walang ipapasa. Ano ba lang naman yung 100? Kumbaga, bagamat kulang, napakalaking tulong pa rin yan sa ating mga kababayan. Kung tinanggap sana yung version nila. Yes. Ang problema, stalemate ang nangyari. Oo, Kaya nung nag-stalemate, mga kababayan, walang napakinabangan ang magagawa. Ibig lang sabihin nito, Jen, Oo.
wala tayong direksyon pagka ganyan. Di ba? Ganun ba? Kasi ibig sabihin, dapat pinag-usapan yan na, gumawa kayo ng ganito. Kaya nga may ledak eh. Kaya nga, di ba? Sa ledak Kasi pinag-uusapan kung yan. nagkaroon kayo ng kanya-kanyang direksyon na magkakaiba, ibig sabihin wala tayong talagang, walang tumitimon. Walang nagmamando. Walang magmamando. walang may timon. Kasi yan kapakanan ng mga mamamayan eh. Dapat yan, number one, na meron nagsasabi. Pero priority dapat na merong taga-tambol dyan. Di ba? Tama. Kung Dragon Ball kasi may taga-tambol, kung kakaliwa kayo, kakano, diretso eh. Di ba? Ang problema, di ba kahapon binasa natin yung balita sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Kamara, si Ma'am Abante, na isinumiti na raw nila ang hinahanap ng Senado. Ang problema naman, sabi ng Senado, isinumiti niyo huli na. Kaya magkasundo na lamang tayo, wag na natin pagtalunan yung version ninyo, i-adapt nyo na lamang ang version namin, 100 pesos. Hindi ata pumayag ang Kamara doon sa 100 pesos. Sapagkat ang gusto nila talaga ay 200 pesos. Alam mo dyan, hindi mo lang dapat na tingnan dito yung dalawang kapulungan eh. Okay. Yung Senado at yung Kamara eh. Dapat masiyasat mo rin dito at mapitik mismong ang Executive Department, ang Malacanang, ang Palasyo, ang Pangulo. Bakit? Kasi para sa taong bayan ito eh, Yun na di ba? nga. Wala ba siyang posisyon tungkol sa pagtataas ng sweldo? Wala ba siyang direktiba sa kanila na, itaas nyo ang sweldo, pero ganito ha? Kasi kung may malinaw na direktiba, hindi sana nagkanya-kanya ng bersyon at hindi nagpaasa, di ba? Well, ako tingin ko rito kasama naman sa majority bill to, no? Hindi majority, kundi priority bill. So, since kasama ito sa priority bill, so kung talagang seryoso ang Kongreso tungkol dito sa 200 na ito, siguro nahiling nila yung tulong din ng ating Pangulo para mapakiusapan ng Senado na aprobahan yung 200. Diba? Well, ang sabi at kung seryoso din naman ang Senado na ipasa yung 100 nila, abay pwede rin naman sila humingi ng tulong sa Pangulo at baka naman pwedeng mabulungan ng Kongreso ng magkaisa na. Diba? Kaya nga nagkakaroon sila ng tinatawag na ledak eh. Diba? Totoo yun. Ang sabi nga dyan, Kuya Benny, well, in the whole of government approach. Dapat tulong-tulong. Yes. Coordination. Whole of At government hindi mo pwede sabihin na, hindi po kasi ang Senado at ang Kamara may kanya-kanyang sariling hindi namin nakikialaman. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi naman Kasi sa pakikialam. Ba't di mo pakikialaman kabuhayan ng tao ito, di ba? Hindi naman sa pakikialam, kundi pag-coordination ba? At saka Koordinasyon. Sa'yo yan eh. Ikaw ang pamahalaan, di ba? Sino ba ang PLLO ngayon? PLLO, Secretary? Hindi ko kilala eh. Hindi na ba? bago Dapat eh, trabaho bago ng PLLO PLLO yan. natin Anyway, Oh. mamaya na. Mamaya na natin. Mads, sa mata ng agila ka na mag-report, ha? Comelec, ititigil na ang preparasyon sa DSK. Naka-ano pa yan? Nakabarong? Naka-outfit pa. Ayaw nga pala. Tapos hindi mo Oo, pagre-report. hindi pagre-report din. No? Ikaw Sosoli na rin yung... Nirentahan din mo ni Mads yan? Hanggang 6 o'clock lang din yan. Pareho kami ng pinag-arkilahan. Mula po sa Comelec, Madeline Villar Moratillo. Mads, magandang hapon. Yes, magandang hapon din sa inyo. Sa susunod na linggo nga ay nakatakdang pulungin ng Commission on Elections ang kanilang mga tauhan para sa isang emergency meeting. Yan ay para pag-usapan yung pagtigil ng mga ginagawang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasunod yan ang pagratipika ng Senado sa Bicameral Conference Committee Report para sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials sa 3 hanggang 4 na taon. Nakasaad din dito ang pagpapaliban ng halalan sa Disyembre ngayong taon at sa halip, itinakda ito sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2026. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, pag-usapan nila kung alin yung mga bagay na pwede nilang itigil gaya ng sa ginagawang procurement. Nagsimula na kasi yung procurement para sa pagbili ng ballot boxes na hindi naman daw masisira. Pero yung sa indelible ink ay titigil muna nila dahil baka abuti naman ito na expiration. Dahil yan posibleng hindi rin umano ituloy ng COMELEC ang nakatakdasan ng pagpapatuloy ng voter registration sa Hulyo. At sa halip, ito ay gagawin na lamang pagkatapos ng parliamentary election sa BARM sa Oktubre at
bubuksan yung voter registration na tatagal hanggang Agosto na ng susunod na taon. Pagkatapos niyan sa pagtaya ng COMELEC ay posibleng umabot ng hanggang 70 milyon ang magiging botante para sa 2026 BSKE. Balik sa inyo dyan, Nelson. Jen. Pero Mads, teka lang, marami kasi nagtatanong sa amin, ano ba ang status nung barangay at election this year? Wala na. Mukhang kasi pirma na lang ng presidente ang hinihintay dahil naratipikahan ng Senado yung sa BICAM yung report para nga sa pagpapaliban kasi kumbaga nadamay dahil in-extend yung term ng mga barangay official ngayon. So wala tayong na-expect na eleksyon BSKE this year. Tama? Yan ay kung pipirmahan ng Pangulo. Ayun. Kung hindi pipirmahan, Oo. tuloy this year. Tuloy yung eleksyon. Oo. Yun namang pangalawa, yung BARM elections, wala na rin yan. Sabihin tuloy na this year. Yun ay mukhang tuloy na tuloy yun sa October 13. Ayan. Yung parliamentary election. Yung sa BARM, October, yung sa BSKE, kung hindi masususpinde, ay mga December. October din ata, December, di ba? Sa December naman ang PSKE kung Ayan. hindi sususpindihin ng Pangulo. So, salamat. Yan po si Madeline Villar Moratillo. So, yung mga kapitan ng barangay, yung mga nagtatanong sa amin at kung ano-ano pa, antabay po kayo, hintayin nyo kung ito ay pipirmahan ng Pangulo, hindi. Pag hindi pinirmahan, tuloy. Pag pinirmahan, walang eleksyon ng BSKE this year. Ayan. Ay, pero napanood nyo ba kahapon? Gabi, nagyakapan na ang mga senador, Kuya Benny. Iyakan At na. Kuya Nelson. Oh, may napaiyak, may napangiti, may napatawa, meron din namang sinabi nilang nagkantahan pa ata sila Ano kinanta? Yung nakalimutan. Hindi ba yung Ay bakit nga ho ba nag-iyakan at ang iba naman nag-iyakapan pa po sa Senado? Ay alam niyo ba kung bakit? Bakit? Dahil last day na po nila kagabi. Formal na pong isinara ng Senado ang sesyon. Ikalabing-siyam na Kongreso. Yun. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Tapos na.